Hello mga Papa, what's up? Ka-convoy king Papa Bench is back. Ayan. Kakatigil lang natin mga Papa, no? So, ngayon dahil oras ng pahinga, resting time na natin, daily rest. So, bubunutin natin yung tako natin at para bukas ituturo ko sa inyo kung papaano mag manual entry. So, tara. Tuturo ko muna sa inyo yung step ng papaano magbunot ng tako para sa manual entry kinabukasan. Ayan. So, let's go. So, ito na nga mga Fafa, no? Ito, una, tayo muna ay mag encountry. Ayan. Encountry muna tayo. Sama natin yung driver to kahit walang card yan. Encountry muna tayo mga Fafa, no? Ayan. Encountry. Nandito tayo ngayon sa Sweden. Okay. So, ayan. So, ngayon mga Fafa, bago natin siya i-eject, mag-print out muna tayo kasi itong tako natin ay Stone Ridge. So, pagka kasi napindot na natin tong eject, hindi na siya piprint. So, kaya pag in-eject kasi natin, manghihingi siya ng encountry. Nakapag-encountry na tayo, pipindutin na natin tong back at mag-eject na siya. Hindi siya kagaya ng Siemens na taco machine na once na in-eject mo siya, manghingi siya ng encountry at saka print out. Pwede kang mag-print out. Kaya inuna muna natin ang encountry bago tayo mag-print out. So print out tayo mga Papa, no? Ayan. So ang purpose ng print out yan mga Papa, no, ay para hindi tayo malito or hindi natin makalimutan kung anong oras tayo nag-eject ng tako natin or anong oras tayo nag-encountry. Kasi hahanapin yan yung last withdrawal pagka tayo ay nag-insert ng tako natin bukas doon sa ating manual. Sa manual entry natin, hahanapin yan yung last withdrawal. So, ayan. Back na natin. So, i-eject na natin mga Papa. Ayan. So, nakapag-encounter na tayo kanina, kaya back menu natin para automatic na siya mag-eject. Ayan. Ganito po ang paggamit ng taco machine ng Stone Ridge. So, good night mga Papa. Bukas ulit ng umaga. Hello mga Papa, what's up? And good morning. Ayan. Kagigising lang ni Papa Bench. So, ngayon mga Papa, no, ituturo ko na sa inyo kung papaano mag manual entry. I-demo ko sa inyo step by step. Ito yung card natin. Actually mga Papa, no, itong mga taco rules na to at lalo na itong manual entry, mayroon na ako nitong vlog dati pa 2017 kasi yung YouTube channel ko dati hindi pa masyadong mahigpit, so marami na rin ako naging content doon. Hindi pa siya ganun ka high tech ang YouTube noon. Ang problema lang nung naghigpit na yung YouTube ay hindi ko alam, marami pala ako naging violation doon sa channel ko, kaya na-delete. Sayang, marami na akong naging doon. So ito na ulit yung bago nating channel ngayon mga Papa. Kaya subaybay lang tayo at ituturo ko sa inyo to step by step. Ito yung card natin, lalo sa card may higpit sila. Ayun lang nakikita yung mga buong details ng card. Ayaw ng YouTube yun. Kaya doon sa isang taco machine, yung sa Siemens na machine, meron na rin ako doong na-post na last lang 2022 yata yun, na-post doon na manual entry, kaso dinelete din siya ni YouTube dahil nga violation daw, dahil yung card ko ay naka-highlights.
So paulit-ulit ko siyang ni-recover pero talagang pinadelete, sayang yan. So ito ngayon, nandito tayo ngayon sa Stone Ridge na taco machine. Ituturo ko dito sa inyo at sana at makagamit ulit tayo ng Siamese na machine para ituturo ko ulit sa inyo yung paano mag manual entry doon. So sa bagay, paras lang naman yan sila ng procedure kung paano mag manual entry. So ngayon, ituturo ko na ngayon ito sa inyo kung paano. So let's go mga papa. So ayan, good morning ulit mga papa, no? So naka-rest na tayo ng 9 hours and 12 minutes. So make sure lang natin mga papa na bago tayo bago natin isalpak yung ating bago natin isalpak yung ating taco card, make sure lang natin na naka-switch on yung ating susi sa ignition para lagi siyang nakasindi yung kanyang screen. So ito papa yung ating last withdrawal kahapon or kagabi. Ayan, kaya ganoon po ka-importante yung print out natin, at least alam natin. So ngayon, make sure lang natin mga papa, no? Insert natin yung taco card natin. Ito yung taco card natin, i-insert na natin. So make sure lang natin mga papa na bago natin i-insert ay naka other works mode yung ating taco. Ayan. Okay. So ayan, naka other works mode na siya. So long press lang natin siya. Insert. Welcome kabayo. Kaliza pala. Yan po yung date and time ng ating withdrawal kahapon. So magtatanong siya kung rest until now. So dahil mag-umpisa tayo ng trabaho natin, lagay natin dyan ang no. Okay. Add manual entry, yes. Okay. So ito yung ating resting kahapon. So nagtatanong si Taco kung ano ang ginagawa mo that date and time. So marami siyang option. Ayan. Marami siyang option. So kahapon kasi tayo ay nag-encounter nitong date and time na to. Ayan. So lalagay natin dyan yung in-ship or yung in-country. Okay. In-country, nandito tayo sa Sweden kahapon. Ayan. So ngayon, magtatanong siya kung ano ang ginagawa mo kahapon hanggang sa ngayon. So marami siyang option. So yung kahapon kasi naka-resting tayo ng date and time na yan, naka-rest tayo. So ngayon, ito yung date and time ngayon, 24. Ito yung current time niya, 6:17 yung current time niya ngayon. So i-okay mo lang yan para bumaba dito yung ayan, tapos okay ulit. So let's say magbibigin tayo ng 6:10. Mag-begin shift tayo ng 6:10. Ayan. So sa 6:10 na yan, ito yung begin shift natin. I-okay lang natin yan. Marami din siyang option dito. Ayan. Dito tayo sa begin shift. Pagka begin shift natin ng 6:10, alas 6:10 ng umaga ang begin shift natin. Pindutin natin okay. Ngayon tayo magbibigin country ng Sweden. Ayan. Okay. So magtatanong siya kung anong ginagawa mo ngayon. Magmula sa 6:10 ng umaga ng oras na yan hanggang sa current time ngayon. So marami din siyang option. Ayan. So naka-other works ka. Ang ginagawa mo kasi ngayon, naka-other works ka. Magmula 6:10 hanggang ngayon naka-other works ka. So i-okay mo lang yan. Okay. Ayan. Ito yung current time niya. Magmula nung 6:10 hanggang 17,
ikaw ay naka-other works. So hindi siya ma-interrupt mga papa, no, kasi same date lang siya. Mag same date lang siya kanina at saka ngayon. Ayan, same date lang kaya hindi siya ma-interrupt. So i-okay mo lang yan. Okay. At saka okay. Puro okay na lang yan siya. Hanggang sa dumating ang printout. So hindi natin kailangan ng printout. Inuna natin yan. Okay. Confirm entries. Yes. Ready to drive na tayo. Ayan. So makikita natin kung ilang minuto tayong other works magmula ng 6:10 ng umaga. Maya-mayang kunti lang po yan. Kunting tiis lang. Kailangan po nating antayin yan bago tayo umarangkada. Although naka-ready to drive na tayo, pero iyan, lumabas na. So naka 11 minutes po tayong naka-other works. Ayan, masarap talaga mag-other works mga papa, no? Ayan, so ready to drive na po tayo mga papa. And sana nasundan po natin lahat yung guide ng ating manual entries. So let's go. Let's biyahe na tayo. Ingat lagi tayo sa biyahe. So ayan mga papa, naituro ko na stick. Tayo at yung buhok natin ay magulo na. Mag-wait na tayo. Humahaba na kasi ang buhok ni Papa Bench. Malamig na ngayon, malamig na. So ayan mga papa, naituro ko na sa inyo step by step. Parang gusto ko nang magkape. Step by step, naituro ko na sa inyo. Ngayon i-discuss ko naman sa inyo yung rules kung paano kung halimbawa ikaw ay nagkamali ng pagmamanual entry. So ngayon ikwento ko muna sa inyo tungkol dyan sa manual entry na yan. Dati kasi wala yan. Ang manual entry noon, annex ang tinatawag. Gumagawa pagka yung tako mo naka-eject ng more than 24 hours or 24 hours pataas, kailangan mong magpagawa ng annex galing sa company mo mismo, nakatunayan na ikaw ay nagpapahinga, na nakalabas yung tako mo or nasa bakasyon ka. Kailangan nyo ng pulis yung annex na yon pagka ikaw ay nakontrol. Halimbawa, magtatanong anong ginagawa mo nitong 24 hours na to, nitong 45 hours na to, bakit wala ka, nasaan ka. Kailangan mong may pakita yung annex na yon galing sa company mo. Ngayon kasi iba na, magmula noong 2017 iba na yung rules. Bukod doon sa weekly rest, meron na rin ngayong daily rest, na kung ikaw ay nakabunot ang tako mo within 9 hours pataas, kailangan mong mag-manual entry. Kailangan mo yon. Kailangan mo talagang mag-manual entry. Every time na i-eject mo yung tako mo, kailangan mong mag-print out. Yun yung katunayan na ikaw ay naka-eject yung tako, at doon mo rin malalaman kung ano oras ka nag-eject ng tako. Doon mo malalaman. Tapos ngayon mga papa, halimbawa, Papa Bench, paano kung nagkamali ako ng manual entry at nakontrol ako ng pulis, nahuli ako at nalaman ng pulis na nagkamali ako ng manual entry. Importante po kasi yan dahil yung pong manual entry na yan ay doon nakikita ng mga pulis, ng mga control, na ikaw, yung data nila, yung data ng tako mo, ng card mo, doon nakikita kung ano yung ginagawa mo. Nakatunayan na ikaw ay naka-rest. Doon nakikita yan. Kung katunayan doon kung ikaw ay nag-other works, kasi makikita yan doon na-i-demo ko na yung kanina. So ngayon, Papa Bench, paano kung nagkamali nga ako? Violation ba? Yes, violation po yan mga papa, malaki po ang multa niyan. Ngayon, malalaman mo yan na ikaw ay nagkamali ng manual entry. For example, naisalpak mo na yung tako mo. Pagkasalpak ng tako mo, malalaman mo yan na nagkamali ka. Dahil once na ikaw ay umarangkada na, ang tako mo, magbi-blink-blink yan ang machine mo. At saka yung dito sa panel board mo, magbi-blink-blink yan. Lalabas yung tako mo doon dito sa panel board mo na ikaw ay may violation. Hindi ka bibigyan ni tako ng driving. Hindi ka niya bibigyan ng driving. Ang hihingiin sa'yo ni tako ay rest.
Halimbawa, daily rest, kulang ka ng daily rest. Sasabihin ni Taco sa'yo, kailangan mong mag-daily rest ng 9 hours. O kaya naman, halimbawa, weekly rest ka naghugot ng Taco mo. Tapos after 24 hours or after 45 hours mo, tsaka mo ibinalik yung Taco mo at nagkamali ka ng manual entry, ang hihingiin sa'yo ni Taco mo ay ang weekly rest. Hindi ka niya bibigyan ng driving. Ngayon, ikaw naman, magtataka ka, bakit ganon? Bakit hindi niya ako binigyan ng driving? Bakit hinihingan niya ako ng daily rest? Bakit hinihingan niya ako ng weekly rest? Yun ay dahil nagkamali ka ng pagmamanual entry. Nagkamali ka doon. So, hindi talaga siya magbibigay. Kailangan mo siyang ipahinga. Yun yung gusto niya. Kasi kulang ka sa rest. Yun yung gusto ng Taco. Ngayon, dahil kailangan mo magtrabaho, at alam mong nagkamali ka ng pagmamanual entry dahil dire-diretso ang trabaho at kailangan mo nang magtrabaho, kailangan yung mga pangarangga mo, ganyan. Ang gagawin mo diyan mga papa, mag-print out ka. Pagka print out mo, lalabas yung print out mo, o kaya naman kung meron kang hindi pwedeng walang reserba dapat yung Taco paper niya, pumilas ka ng mga ganyang kahaba. Pumilas ka doon, pilasin mo yung isang haba noon. Pilasin mo siya, pwede mo pilasin yon kahit hindi ka na mag-print out, pwede mo pilasin yon. Tapos yung likod ng print out mo, marami doong information. Nandoon yung pangalan mo, yung origin mo, yung arrival mo at saka yung anong oras ka nag-encounter, anong date, tapos odometer mo, tapos pirma. Ngayon, meron doong diagram. Ikaw ang gagawa mismo ng diagram mo. Gagawa ka ng diagram doon, guguhitan mo siya na, for example, alas 7 ng umaga, ikaw ay nag-rest. Alas 7 ng gabi, for example, alas 7 ng gabi, kahapon, ikaw ay nag-rest na, guguhitan mo yun siya ng ganyang kahaba, itatapat mo siya doon sa rest. Itatapat mo siya doon sa rest kung ilang oras kang naka-rest. Itapat mo yan siya doon. Kung halimbawa naka-weekly rest ka ng 24 hours, doon ulit sa baba. Naka-rest ulit doon sa baba. Kung 45 naman, doon ulit sa baba. Kailangan lang makompleto mo yung rest mo, guhitan mo lang siya ng ganyan. Tapos kung ikaw ay mag-uumpisa na, pwede mo siyang ilagay doon sa other works or kaya doon itaas mo siya doon sa driving. Kung ikaw ay mag-umpisa ka na ng trabaho mo. Ganun po ang paggagawa ng diagram. Meron po akong video na noon tungkol doon sa paggagawa ng diagram. May video na po tayo niyan. Scroll lang po kayo doon sa ating channel at nandun po yung sa printout, doon ko po tinuro yun kung paano mag-manual. Hindi po manual entry yun ha, magmamanual. Ikaw po yung magmamanual doon sa Taco paper, sa likod nun. Iguguhit mo lahat yun doon, gagawa ka ng diagram kung ilang oras kang nagpapahinga, kung ilang oras kang nagtrabaho, ilang oras kang nagdrive, iguguhit mo yan doon. Importante yung pahinga mo mahaba para in case na makontrol ka ng pulis at ikaw sabihin mo na, kasi makikita nila yan bakit wala kang weekly rest, bakit wala kang daily rest nitong ano na to, ipakita mo yun sa pulis na, sir, ito po yung naging trabaho ko last day or last week na nagkamali ako ng manual entry, so nagmanual na ako dito sa papel. Ipakita mo yun sa pulis. Katunayan na alam mo yung rules at katunayan din doon na ikaw ay talagang naka-break ka, naka-rest ka. Tatataka ng pulis yun na ikaw ay na-control at pag tatataka ng pulis yun, ligtas ka na. Wala ka ng violation doon mga papa. So, yun lang mga papa. No? Thank you and sana masundan natin. Sana masundan natin yung kung paano ang tamang procedure ng manual entry. So, yun lang mga papa, no? And God bless at yakagin ko na rin kayong magkape bago tayo lumarga tayo magkakape na. Thank you.